Buksan niyo po ang inyong mga Bibles sa Lamentations 5. Lamentations chapter 5, every Sunday afternoon, pinag-aaralan po natin ang Book of Lamentations. At alam natin po, ang tema po ng Book of Lamentations ay pinakita po dito ni Prophet Jeremiah ang katarungan, katuwiran at pagmamahal ng Diyos sa pagparusa ng Diyos sa bayan ng Israel, bayan ng Jerusalem. Pero pinakita din dito ni Jeremiah yung habag, yung awa at katapatan ng Diyos sa kanyang mga tao. In chapter 4 or stanza number 4, nakita natin yung condition nila remember sa in 2 Kings, wag din na pong buksan, pero sa huling chapter po ng 2 Kings, which is 2 Kings 25, makikita po natin dito yung pagsako po ng Babylonian Empire sa Jerusalem, kung paano 1.5 year na sinakop na pinalibutan ng bayan ng Babylonia ang Jerusalem, at pagkatapos po ng 1.5 year yung penetration of the Babylonians, yung pagluso sa kalahating taon. Yung chapter 4 po ng Book of Lamentation, ipinakita ni Jeremiah yung detalye nung mga panahong yun. 1.5 years at yung pag-atake ng mga Babylonian. Pero ito pong chapter 5, ito po yung detalye kung ano yung kalalagayan nila habang sila ngayon ay nasa mga kamay ng mga Babylonian. Remember, 1.5 years, sumugod, yun ang chapter 4. Pero chapter 5, ito na ngayon, nasa kamay na ngayon sila ng mga Babylonian. At yun ang makikita natin in chapter 5, their condition under the hands of Babylonians. Ito pong whole stanza ng chapter 5, Lamentations chapter 5, yung buong stanza po na ito po ay naglalaman ng panalangin po ng mga tao, ng mga remnant, yung mga natirang tao. Remember, may mga pinaslang, may mga ginawang alipin o ginawang captive na pinadala sa Babylonia, pero meron pong mga natira, and one of them is Jeremiah. At ito pong chapter 5, through Jeremiah, sa pamamagitan ng kanyang tula, pinakita niya dito yung panalangin nila as a remnant sa Panginoon. So kung ito pong chapter 5, ito po ay prayer. So makikita ninyo ang mga tao po ang nagsasalita dito at kinakausap po nila ang Panginoon through the prayer. At dito, twice na in-acknowledge po ng mga tao yung kanilang kasalanan. Verse 7 and verse 16. Now, yung Lamentations 5, verse 1 to 17, ang center theme ng panalangin po nila dito is remember, consider, and behold. From 1 to 17, from those verses, pinapakita nila sa kanilang panalangin na Panginoon, alalahanin mo, tingnan mo ang aming kalalagayan. So yan po ang tone ng prayer nila na kinukuha nila yung attention ng Diyos upang tingnan ng Diyos yung kanilang karumal-dumal, nakalulungkot na kalalagayan. And that's verse 1 to 17. Pero po yung verse 18 to 22 ng chapter 5, ito po ay naglalaman ng prayer for restoration. Panginoon, turn thou us unto thee. Panginoon, ibalik mo kami sa iyo. Panginoon, turn thou us unto thee. Unang bahagi ng chapter 5, tingnan mo kami, Panginoon. Pangalawang bahagi ng chapter 5, Panginoon, ibalik mo kami sa iyo. At yun ang titingnan po natin. Now, babasahin ko po yung verse number 8 hanggang number 10, and then we're going to pray. Lamentations 5, verse number 8, servants have ruled over us, there is none that deliver us out of their hand. We got our bread with the peril of our lives because of the sword of the wilderness. Our skin was black like an oven because of the terrible famine. Shall we pray? Ama namin Diyos, we're praying, Ama, na tulungin niyo kami sa hapon pong ito, sa pag-aaral po namin ng Book of Lamentation. We pray na tulungan niyo po ang bawat isa na magkaroon ng bukas na puso, bukas na tenga, alertness, tanggalin niyo po ang distraction upang ang Word of God na aming pong papakinggan ay hindi po makuha ng diablo sa aming pong mga puso. We pray na mamunga po ang Word of God sa aming pong mga buhay. Tulungan niyo kami sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. So nakita po natin in previous Sunday, last Sunday, yung verse 1 hanggang verse number 7, nakita natin yung panalangin nila in verse 1, to remember, O Lord, what is come unto us. Panginoon, alalahanin mo, tingnan mo yung aming kalalagayan. Verse number 2 hanggang 7, verse number 2 starts the description of their condition. First is our inheritance is turned to strangers.
our houses to aliens, yung aming ari-arian, yung aming mga portion, kinuha ito ng mga Babylonia. Verse number 3, we are orphan and fatherless, our mother as a widow. Para kaming mga alila, para kaming mga balo, dahil walang nagpoprotekta sa amin. Verse number 4, we have drunken our water for money, our wood is sold unto us. Bahagi ng oppression na ginawa ng mga Babylonia sa mga natirang tao sa Jerusalem is yung kanilang sariling tubig, yung sarili nilang mga kahoy na panggatong. Ito ay kanilang pinagbili sa nagmamay-ari, part of their oppression. Imagine niyo kayo ang may-ari ng tubig, pero kayo ay bumili pa, nagbayad pa sa Babylonians, para lamang makuha ninyo yung inyong pagmamay-ari. At yan ang kanilang kalalagayan. Verse number 5, our necks are under persecution, we labor and have no rest. So pinilit sila ng mga Babylonian na mag-forced labor. Habang ang mga Babylonia ay nakabantay, ang mga natirang tao ay nilagay nila sa severe forced labor. Bahagi po ng kanilang pagkasako. In verse number 6, we have given the hand to the Egyptian and to the Assyrian to satisfy with dread. Upang kami ay mapurulong namin ang aming mga buhay, humingi sila, binigay nila yung kanilang kamay sa mga Egyptians, sa mga Assyrians, na ito po'y simbolo ng submission or subjection. Na Panginoon, ito ang kalalagayan namin. Upang mabuhay kami dahil merong severe famine ngayon, kami humingi ng tulong sa mga Egyptian. We give our hands, nagpasakop kami sa mga kapitbahay naming bayan. And in verse 7, dito tayo natapos last Sunday, our fathers have sinned and are not, and we have borne their iniquity. Hindi po binabanggit dito ng mga Hudyo, mga natirang Hudyo na sila innocent. Hindi na sinasabi na kaya kami nagkaganto dahil sa aming mga ancestor. Hindi po. Binabanggit lamang po nila dito na yung punishment na kanilang naranasan ay hindi dahil lamang sa kanilang kasalanan, kundi sa kasalanan din ng kanilang mga ama, ng kanilang mga ancestor. So, dyan po tayo natapos. And as continuation, in verse number 9, tandaan nyo, ang tone pa rin dito ni Jeremiah, Panginoon, ng mga remnant, Panginoon, tingnan mo yung kalalagayan namin. In verse number 9, we got our bread with the peril of our lives because of the sword of the wilderness. Nakita natin na mayroong famine. Nung sila po ay pinalibutan, 1.5 years, nagsimula na po yung famine. Pero pagkatapos po ng 1.5 years, at nasa kamay na sila ng mga Babylonians, meron pa rin pong taggutom silang nararanasan at to the point na yung kanilang, yung tinapay na nakakainin nila, ibinubuwis nila yung kanilang buhay in order just to get the bread. Imagine niyo that ngayon, for example, imagine niyo na ikaw ang padre de pamilya ng iyong pamilya. Para lamang magkaroon kayo ng tinapay, ibubuwis mo yung buhay sa mga Babylonia. Not only that, in verse number 10, our skin was black like an oven because of the terrible famine. Yung word na black there, hindi po ito yung parang itim na nasunog na yung oven, yung palutuan ng tinapay. Yung black po dito in the original, in the Hebrew, it means fever heat, meaning severe. Ibig sabihin po noon is yung hot like an oven, sa matinding init. Na tinutukoy po dito yung kanilang mga balat, na kahit nagbuwis na sila ng buhay para lamang makakuha ng tinapay, sinabi nila dito na hindi ito sapat. Kasi kung sapat yun, hindi magbabago yung kanilang itsura, yung kanilang balat, kung sufisyente yung tinapay na nakukuha nila. Pero kahit yung bread that they get in the peril of their lives, it's not sufficient to satisfy their hunger, to the point that their skin becomes hot. Yung pong ibig sabihin ng black like an oven, meaning hot like as an oven, as a result of severe famine. Yung pong phrase na yon, ito po ay strong expression of the fever heat produced by hunger. Na sa tindi ng gutom, nararamdaman nila na parang nag-iinit na yung kanilang mga balat. Probably we don't experience it because hindi pa tayo nakakaranas ng famine, pero ito yung kanilang karanasan na yung to the point na yung kanilang katawan, yung kanilang balat ay nakakatindi ng init na parang oven. At dito, binanggit nila, ito yung kalalagayan na Panginoon, tingnan mo ang aming kalalagayan, remember, consider, and behold. Hindi lamang binibili namin yung tubig namin,
Hindi lamang yung wood ay binibili din namin, kundi yung buhay namin ay binubuhis namin para lamang makakuha kami ng tinapay. Pero kahit kami makakuha ng tinapay, hindi yun sapat upang masatisfy yung aming gutom. Yung aming mga balat ay nag-iinit na parang oven, parang pugon, sa tindi ng gutom na aming nararanasan. At yun ang panalangin dito ni Jeremiah, kasama ng kanyang mga kababayan. Panginoon, tingnan mo ang aming kalalagayan. In verse 11 hanggang verse 14, pinakita po dito ni Jeremiah yung iba-ibang klase ng mga tao during the oppression po ng mga Babylonia. Nagsimula sa mga women, mga maids, mga princess, mga elders, mga young men, mga children, elders, and young men. So, yung verse 11, tingnan natin po, yung mga tao sa Jerusalem. So, tandaan niyo po ito pa rin ay panalangin ni Jeremiah, Panginoon, tingnan mo ang aming kalalagayan. So, anong nangyari sa mga kababaihan ng Jerusalem? They ravish the women in Zion. The word they, the pronoun they refers to the Chaldeans or the Babylonians. The Babylonian ravish the women in Zion, that is Jerusalem, and the maids in the cities of Judah. Ibig sabihin po, yung mga women, yung mga virgins, yung mga dalaga ng aming bayan, hindi lamang yung aming bayan, bawat syudad ng Judah. Yung Judah po, ito po ay mas rehiyon kung saan na doon po ang Jerusalem. Pero sinabi dito ni Jeremiah, ang ginawa ng mga Babylonians sa aming mga kababaihan at sa kababaihan ng Jerusalem and all Judah, dinishonor nila. Yung word na rubbish is dishonored. They dishonor the women and the maids of Zion and Judah. Yun ang ginawa ng mga Babylonians sa mga kababaihan. Now, tingnan natin ang ginawa ng mga Babylonians sa mga princess. The word princess in verse 12 refers to the rulers, sa mga pinuno nila. Princes are hung by their hand. The faces of elders were not honored. Yung princess are hung up by their hand. Ang ibig sabihin po nito, pinatay na ng mga Babylonia yung mga rulers, yung mga pinuno nila, at pagkatapos nilang patayin, i-display pa nila or binitin pa nila in publicly. Yun po ang word na princes are hung by their hands. Imagine niyo, patay na, bangkay na, pero bahagi ng kanilang pag-dishonor sa mga rulers, yung executed rulers are suspended by the hands of the Babylonians. So hindi po ito pinatay, kundi patay na sila, bangkay na yung mga rulers, pero isinabit pa sila. They were suspended by the hands. Ito pong act na ito, yung pagtrato po ng mga Babylonians sa mga rulers na ito po ay shameful kind, kahiya-hiyang klase ng pagkamatay. So ang ginagawa po ng mga Babylonia, hindi lamang dinidishonor nila. Tandaan nyo, ito yung panahon na nasa kamay na sila ng mga Babylonia. Hawak na sila ng mga Babylonia, yung mga remnant, yung mga natira. Hindi lamang dinishonor nila, they ravish the women, the maids and the virgins or the women, kundi yung mga rulers nila, ipinatay pa nila in a shameful kind of execution. So, not only the princess, the elders, tingnan nyo po yung huling bahagi ng verse 12, the faces of elders were not honored. Yung mga elders ng bayan, yung mga matatanda ng bayan na sila ang kagalang-galang sa aming bayan, ngayon sila ay dishonor, hindi iginalang. Just like the women, just like the princess, just like the rulers, the elders were dishonored. In verse 13, yun ang ginawa, nakita natin yung ginawa nila sa mga kababaihan, ginawa sa mga matatanda, ginawa sa mga ruler. Na anong ginawa ng mga Babylonian sa mga young men and children? They took the young men to grind yung mga bata, yung mga youth, yung mga boys, yung mga young people na lalaki. Na kung kayo po ay, I don't know kung aware kayo, pero noong unang panahon po, para magiling yung grain, para maging flour, di ba, tinapay yung pangunahin nilang pagkain. Yung panahon na yun, hindi naman pag nag-ani ka, hindi naman kagad flour ang lalabas, di ba, grain pa, grain. Ang ginagawa po noong unang panahon, meron pong malaking bato, I cannot picture it out right now, pero para magiling po ito, gumagamit sila ng hayop, ng beast, probably ng baka, ng malaki kabayo, any beast, para pag pinalo nila yon, yung baka, iikot siya, at habang umiikot yung bato na nasa gitna, ginigiling niya yung mga grain, at nagiging flour siya.
At ganun ang ginagawa ng unang panahon sa paggiling ng mga para makaproduce ng flour. Pero ang kalokohan ng mga Babylonians, hindi mga bulls, hindi mga beasts ang kanilang ginamit upang igiling yung mga flour, yung mga grain, kundi kinuha nila yung mga young men. Alis dyan baka, alis dyan kalabaw, they don't kalabaw, bull. At yung mga young men ang naghahatak nung bato para umikot, para magiling yung kanilang grain. Ganun ang ganawa nila. Ano pa? Yung mga children, yung mga bata, children, yung mga young men, yung mga little children, pinagbuhat nila ng mga kahoy na to the point na yung burden, yung bigat na kanilang dinadala ay bumagsak sa mga batang ito. So hindi lamang yung mga young people, yung mga youth, ang pinuwersa nilang mag-grind na dapat hayop, ang animal, ang nag-grind noon, pero bahagi ng kanilang forced labor or oppression, yung mga young men ang pinag-grind nila, at hindi lamang doon, yung mga little children, pinagbuhat nila ng mga gatong, ng mga panggatong, to the point na yung bigat na kanilang dinadala ay bumagsak sa kanila. And the children fell under the wood. So, ganun ang oppression na naranasan nila. Hindi lamang yung women ay dishonor, yung mga rulers ay nagkaroon, napaslang in a shameful kind of execution, yung mga elders ay hindi ginalang, yung mga young men at little children, ganito ang ginawa sa kanila. Verse 13 and verse 14, the elders have ceased from the gate, the young men from their music. Yung pong mga elders na nag-gather dati sa gate ng bayan, na dati po wala po pong sinihan, wala pang mall, wala pang shopping mall noong time na yun. At the way na for their entertainment, yung mga elders po pumupunta sa gate, sa gate, doon po ginagawa yung mga paglilitis, doon po ginagawa yung mga social gathering. At bahagi ng ginagawa po ng mga elders sa gate is doon po sila nag-gather for their entertainment, para sila'y malibang. Pero ang sabi dito ni Jeremiah, yung mga elders have ceased from the gate. Dati, masayang nag-gather yung mga elders sa gate ng Jerusalem, pero ngayon, wala na sila. Even yung mga young men from their music, yung gate po dito is here to be regarded as a place of entertainment and amusement, as shown by the parallel phrase, young men cease from their music. Yung hindi lamang yung mga elders ang hindi na pumupunta sa gate upang sila ay ma-entertain, yung mga young men as well, tumigil sila sa paggamit ng mga instrumental music. Na ito po is simbolo ng kagalakan. Whenever na ang mga elders ay nag-gather sa gate, merong kasiyahan. Mamamasdan mo ang kasiyahan sa bayan. Habang ang mga young men ay tinutugtog nila yung kanilang mga instrumental music, umaawit sila, tumutugtog sila, merong kagalakan sa buong bayan. Pero sabi dito ni Jeremiah, sa mga kamay ng mga Babylonians, the elder have ceased from the gate, the young men from their music. Kaya kinunclude dito ni Jeremiah in verse 15, the joy of our heart is ceased. Kung paano yung elder ay nag-cease sa pagpunta sa gate, yung young men ay nag-cease from their music, the joy of our heart, yung kagalakan ng aming puso ay nawala din. Our dance is turned into mourning. They never knew what joy was since the Babylonians came in upon them. Hindi na nila alam ano ba yung kagalakan. Simula nung nasa kamay na sila ng mga Babylonia, hindi na nila alam kung ano ang kagalakan. The joy of our heart is ceased. Instead of leaping for joy, the word dance there, hindi po ito yung dance na makamundong sayaw, na immodest, na sensual na sayaw. Yung dance po dito is leaping for joy. Parang nagsisitalong ka sa kagalakan. Remember kapag halimbawa, ikaw ay napakasaya, na to the point na napapatalon ka, leaping of joy, yun po yung dance na tinutukoy dito. Dati, ganun ang kanilang kasiyahan. They were the dancing or leaping for joy in their heart, pero ngayon, nadun sila sa isang sulok, nakamukmok sa kalungkutan. Their dance is turned into mourning o kalungkutan. Yung kanilang leaping for joy of their heart is now turned into mourning. Now, verse number 16,
The crown is fallen from our head. Yung pong ibig sabihin po noon, yun po ay figurative expression na dati meron kaming kagalang-galang na katatayuan. Bago kami i-oppress at sakupin ng mga Babylonians, yung aming crown ay nasa aming ulo. Yun ang aming katatayuan. We are honorable, ang aming posisyon. They have honorable position. Pero ngayon, it is now lost. Para kang may corona na nasa ulo mo na nagpatak. Yun po ay expression na dati kami kagalang-galang, dati kami nasasamasaya, dati merong kagalakan ng aming bayan, pero ngayon kami, ang aming honor ay nawala na. Kaya ang sabi dito nila, woe unto us. Woe unto us. Yung pong woe, ibig sabihin po nito ito po ay a passionate cry of grief and despair. Woe. Yung parang synonym po ito ng alas. Remember yung awitin, yung alas and did my Savior did. The word alas or woe, ito po ay sigaw, na sigaw ng kalungkutan, ng kadismayahan. That's sabi ni Jeremiah, woe unto us. Woe unto us. Ito ang kalalagayan namin na tandaan nyo, ang point dito ni Jeremiah, Panginoon, tingnan mo kami, i-consider mo kami, alalahanin mo kami, na hindi lamang yung crown ay is fallen from our head. Woe unto us. Bakit nila nabanggit yung passionate cry for grief and despair? Because we have sinned. Woe unto us that we have sinned. Dito in-acknowledge nila yung karumal-dumal, kalungkot-lungkot na kanilang kalalagayan, nararanasan nila yung kaparusahang ito dahil sa kanilang kasalanan. Woe unto us. They suffer the punishment of their sin. At dahil doon, sabi ni Jeremiah, for this, our heart is faint. For these things, our eyes is dim. Panginoon, lahat ng nabanggit ko, mula ng pagbili namin ng sarili naming tubig, yung aming ari-arian kay kinuha ng mga Babylonia, yung kami ay pino-force into labor, kung paano naging alipin kami ng mga servant, paano yung mga servant ay namuno sa amin, kung paano binuwis namin yung aming buhay sa mga pagkain, paano yung aming balat ay nakakaramdam ng init sa tindi ng gutom, paano nila hindi ginanang yung mga kababaihan, yung mga rulers, yung mga young men, pinagpwersa, pinorse labor na to the point na yung binubuhat nilang gatong ay bumagsak na sa kanila, na instead na mga animal ang mag-grind ng grain, yung mga young men ang pinag-grind nila. Yung mga elders namin, yung mga young men namin, hindi na sila magalak. At ngayon, yung aming kagalakan ay nauwi sa kalungkutan. Yung aming honorable position is now fallen. At dahil doon, sabi ni Jeremiah in verse 17, for this our heart is pained because of all the punishment that we receive. Their heart has become sick. Yung word na faint is parang, yung aming puso ay parang may sakit, parang mahina. Hindi lamang yung puso ang naapektuhan, kundi yung kanilang mga mata their eyes have become dim because of their tears. So yun ang kalalagayan nila. So pag tinitingnan niyo po itong chapter 5, ito po yung detalye habang sila ay nasa kamay ng mga Babylonia. So napaka kalungkot-lungkot, napaka karumal-dumal na kalalagayan. Pero ito, binanggit ng mga remnant, ng mga natirang taong ito yung kalalagayan nila upang kunin ang atensyon ng Diyos. Panginoon, tingnan mo ang aming kalalagayan. Tingnan mo kung anong nangyari sa amin. Tingnan mo kung paano i-dishonor ng mga Babylonia ang mga tao sa iyong bayan. Tingnan mo kung paano kami pinipwersa na magtrabaho. Tingnan mo ang aming kalalagayan. That's the first part of chapter 5 or stanza 5. Tingnan mo ang aming kalalagayan. And Jeremiah concluded this stanza in verse 18 to 22. Pagkatapos ni Jeremiah kasama yung kanyang mga kababayan na manalangin na kunin yung atensyon ng Diyos, in verse 18 to 22, ito po yung prayer for restoration. Turn thou us unto thee. Verse number 18, because of the Mount Zion, before we jump there,
Balikan po natin, sorry, yung verse number 8. I think I missed this. In verse number 8 kanina, binanggit doon, servant have ruled over us. There's none that deliver us out of their hand. Ang ibig sabihin po noon, to the point na yung mga servant ng mga Babylonia ang namumuno na sa kanila. Di ba dapat ang namumuno sa kanila ay yung mga ruler, yung mga great men of Babylonia? Pero bahagi ng kanilang oppression, binigyan ng mga Babylonia na yung kanilang mga alipin na walang karapatan ang mamuno sa mga Hudyo. At walang sino man ang nagligtas or nagligtas sa amin sa mga kamay ng mga Babylonia. I missed that a while ago. And here, going back in verse 18 hanggang 22, sabi nila dito, because of the mountain of Zion, that refers to Jerusalem. Mount Zion in the Bible always, most of the time refers to Jerusalem. Jerusalem po ito. Because of the mountain of Zion, which is desolate, the foxes walk upon it. Yung kaluwalhatian, dati meron ang Mount Zion. Now, anong kaluwalhatian ang meron ang Jerusalem dati? Tingnan niyo po ang Psalm 48. Describe po dito ng psalmist, ano ang kaluwalhatian, ang kagandahan ng Mount Zion before mangyari ang mga bagay na to. Basahin po natin yung Psalm 48. Psalm 48 verse 1 and 2. Psalm 48 verse 1 and 2. Nandiyan na po kayo. Basahin po natin. Ready? Read. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, on the sides of the north, the city of the reigning King. So dito, sabi ng psalmist, a song and psalm for the son of Korah, great is the Lord, and greatly to be praised. Saan? Saan nilulugod ng mga tao ang Diyos? In the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion. That is Jerusalem. On the side of the north, the city of the great King. So ganun ang kaluwalhatian. Ang buong bayan, ang mga tao ay nagluluwalhati sa makapangyarihang Diyos. Saan lugar? Hindi po sa Egypt, hindi po sa Assyria, hindi po sa Pilipinas, hindi po sa Amerika ng panahon ito, kundi sa Mount Zion. Tingnan niyo pa po ang Psalm 50 verse 2. Psalm 50 verse number 2. Ready? Read. Out of Zion, the perfection of beauty, God hath shined. Mula sa Mount Zion, ang kaluwalhati, ang kasakdalan ng kagandahan, ang Diyos ay nagliliwanag. Sa mula sa Zion, nagliliwanag ang kaluwalhatian, ang kagandahan ng Panginoon. Yan ang kanilang former condition. Pero when we go back in Lamentations 5, ang sabi dito ni Jeremiah, because of the mountain of Zion, which is desolate, the foxes walk upon it. Yung foxes po dito na tinutukoy ay jackals. Jackals, Jackals. Ito pong animal creature po na ito po ay binabanggit usually in the Bible as a symbol of desolation, lowliness, and abandonment. Kapag ka ang bayan wala ng tao nakatira, yung mga building ay wasak na, yung pong mga foxes or jackals, tinutukoy po dito, yun ngayon ang naninirahan sa desolate na bayan. Psalm 40 verse 1 and 2 and Psalm 50 testifies that Mount Zion, doon nakikita ang kaluwalhatian, kagandahan ng Panginoon. Pero fast forward at this point, ang bayan ng Jerusalem ay desolate. Ang kaluwalhatian ng Panginoon na dating nasa Mount Zion ngayon ay wala na. Wala na yung kaluwalhatian ng Panginoon sa lugar na ito. Pero tingnan niyo po ang contrast. So napakaganda po nito. Pinakita ni Jeremiah, wasak ang tahanan ng Diyos dito sa Mount Zion in verse 18. Pero sinabi ni Jeremiah, verse 19, Thou, O Lord, remainest forever, thy throne from generation to generation. Yes, Panginoon, yung tahanan nyo, yung templo mo, Panginoon, dito sa Mount Zion, wala na. Wasak na ang Mount Zion, wasak na ang Jerusalem, desolate na ito. Pero wait, Panginoon, Thou, O Lord, remainest forever. Wasak ang Mount Zion, pero ikaw, Panginoon, ay mananatili. At ang iyong trono ay mananatili from generation to generation. Na kahit wasak yung kanilang tahanan, ng tahanan ng Diyos sa Mount Zion, ang trono ng Diyos ay mananatili mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon.
na after all that happened to Zion, the Lord is still the same and remain forever. Na kahit wanasak na ang Jerusalem, ang Panginoon remains forever. Ibig sabihin, nananatili siyang mapantas, nananatili siyang banal, nananatiling mahabagin ang Panginoon, nananatiling matuwid at mabuti. Hindi po naapektuhan ng pagkawasak ng Mount Zion kung sino ang Diyos. Yan ang sinasabi dito ni Jeremiah, Thou, O Lord, remainest forever. The mountain of Zion is now desolate, but Thou, O Lord, remainest forever. At hindi lamang ikaw ang hindi nagbago, kundi ang trono mo dyan sa kalangitan. Ang trono mo sa kalangitan ay hindi madedesolate, mawawasa katulad ng tahanan mong nangyari dito. Yung glory of Zion, the earthly habitation of the Lord, is at an end, but the throne of the Lord in heaven endures eternally. Now, sa isipan pong ito, through this thought, the lamentation rises to the prayer that the Lord may not forsake His people forever. Now, sa kaisipang ito, na habang tiningnan nila yung Mount Zion, yung Jerusalem, yung kanilang bayan, yung tahanan ng Diyos ngayon ay wasak na. At nung nakita nila na pagtingin nila sa taas, ang Diyos, hindi siya nagbago. Hindi naapektuhan ang Diyos sa nangyari sa amin. At even yung kanyang trono sa kalangitan ay hindi man lang naapektuhan. Mag-i-endure ang kanyang trono eternally. At dito sila nakakuha ng pag-asa. Yes, wasak kami, pero pagtingin nila sa kalangitan, ang trono ng Diyos ay hindi mawawasak ng mga kamay ng mga Babylonia. Sa pamamagitan ng kaisipan ito, kumuha sila ng pag-asa. Ano yung pag-asa nila? Verse number 20. After nilang ma-realize na ang trono ng Diyos sa kalangitan ay hindi nawasak, mananatili kailanpaman, wherefore, Jeremiah was concluding, wherefore dost thou forget us forever, forsake us so long time? Ang tone po dito ni Jeremiah is sinasabi niya dito, Panginoon, Thou art the same. Hindi ka nagbago, Panginoon. At yung trono sa kalangitan, hindi man lang nawasak to, hindi nawasak to. Thy throne in heaven is unshaken. Hindi man lang to nayanig. At ang sabi ni Jeremiah dito, but will thou not be the same to us? Hindi mo ba kami tatrato na katulad ng pagtrato mo sa trono mo, hindi man lang naapektuhan ng nangyari sa amin? Hindi mo ba kami ba ay kakalimutan mo at iiwanan forever nang walang hanggan? Yan ang tanong ni Jeremiah kasama ang remnant, ang mga natirang kanyang kababayan sa Panginoon. Panginoon, ang trono mo ay hindi nagbago. Ikaw ay hindi nagbago. Sa katotohanan iyan, kami ba ay kakalimutan mo at iiwanan mo nang walang hanggan? Ganito mo ba kami itatrato? So yan ang tone dito ni Jeremiah. Jeremiah was concluding the book of Lamentation. Pero nakita ni Jeremiah ang katotohanan, ang Diyos ay hindi nagbabago. Na kahit anong bagay ang nangyari sa kanila, taggutom, dishonor, oppression, and etc., nakita niya na hindi nagbabago ang Panginoon. Kaya ang tanong niya sa Panginoon, bahagi ng panalangin niya, kami ba ay kakalimutan mo ng walang hanggan? Kami ba ay iiwanan mo ng matagal na panahon? Yan ang tanong ng Jeremiah sa Panginoon. Panginoon, hahayaan niyo ba kaming ganito? And in verse 21, ito po ang napakagandang panalangin nila. Turn thou us unto thee. Panginoon, ibaling mo kami sa iyo. Kami, Panginoon, ang nagkasala, ina-acknowledge. Ito pong prayer na ito po'y acknowledgement nila na yung dahilan ng pagkahiwalay ng Diyos sa kanila ay hindi ang Diyos. Hindi ang Diyos ang umiwas sa kanila. Hindi ang Diyos ang nakalimot sa kanila. Hindi ang Diyos ang nag-iwan sa kanila. Kundi sila mismo ang umalis sa Diyos. Kaya nga, ironic yung verse 20 and 21 kasi sinasabi nila, Panginoon, kakalimutan mo ba kami? Pero ang realidad, sila ang nakalimot. Sila ang umiwan sa Diyos. Kaya ang sabi niya, turn thou us unto thee. Kami ang umalis, Panginoon, ibalik mo kami sa iyo. O Lord, and we shall be turned. Bahagi ng verse 21, renew our days as of old. So dito,
Si Jeremiah at yung mga remnant, they earnestly pray to the Lord for mercy and grace. Nang sabi nila, O Lord, do not reject us forever, but turn thou us unto thee and renew our days. Panginoon, i-renew mo ang aming mga araw. Yung kagalakan na nakikita namin dati sa mga elders, sa mga musika na tinutugtog ng aming mga kabataan, yung honor ng mga rulers, yung honor ng mga women, renew, ibangon mo yun. Ibangon mo yung mga araw na yun, Panginoon. Ibangon mo yung aming dating kalalagayan. Now, verse 22, But thou hast utterly rejected us. Thou art very wroth against us. Jeremiah concluded the book with their sorrowful condition na sila ay being rejected by the Lord because of His wrath toward them. Na ang Panginoon, sila ay dinispise, nireject ng Panginoon dahil sa galit ng Diyos. Ito pong conclusion na ito is fully consistent with the nature of the book, of the entire book of Lamentation, na kung saan ang complaint at yung prayer or supplication ay makikita. Throughout the book, makikita niyo po, nagrereklamo sila sa nangyari sa kanila, pinapakita nila ang kanilang kalungkutan, pero at the same time, pinapakita nila na sila'y nananalangin sa Panginoon. What a way na kinunclude ni Jeremiah ang book na ito. Now, bilang application po, ito pong chapter nito, ito pong last stanza ng Lamentations, ina-highlight po nito yung pagkakaiba ng godly sorrow than the sorrow of the world. Nakita natin last week na meron pong tinatawag na sorrow of the world. Pwede pong mangyari sa isang tao na parang mukha siyang nagsisisi. Umiiyak siya, pero ang katotohanan yun ay sorrow of the world. Katulad po ng ginawa ni Judas Iscariot. Hindi po repentance ang ginawa po ni Judas Iscariot. Nung nakita niya yung pagkakanununo niya sa Panginoong Kristo ay hindi mainam. Anong ginawa niya? Nagpakamatay siya. Yan po ang sorrow of the world. Iba po yun. Ang godly sorrow po, ito po ay magbabalik sa iyo papunta sa Diyos. Godly sorrow leadeth thee unto repentance. Kung ikaw ay merong godly sorrow, probably ikaw ay makasalanan, hindi ka paligtas. Kung meron kang godly sorrow sa iyong kasalanan, ito ang magtutulak sa iyo na magsisi patungo sa Diyos. Kung ikaw naman Kristiyano, ay pinaparusahan ng Diyos dahil sa iyong kasalanan. Halimbawa, ako, Kristiyano na ako ng matagal, naninigarilyo pa rin ako secretly, pero ako'y nagkalang cancer at nagsisi ako, pwede kong talikuran yung aking kasalanan patungo sa Diyos. Ang repentance po ay hindi lamang sa unbeliever, ito din po ay para din sa bawat tao, including the saints or the believers. Pero makikita natin dito yung pagkakaiba. Ang repentance, ang godly sorrow that leaded to repentance, ito po ay magbabalik sa Panginoon. Nakita niyo po ang kanilang sigaw, Panginoon, ibalik mo kami sa iyo. Ibalik mo kami sa iyo. Kami ang nang-iwan sa iyo, kami ang tumalikod sa iyo, ibalik mo kami sa iyo. Kami ang nang-iwan. And that's the biblical repentance. At sa future po, ito pong mga panalangin ito. Na ang tanong, sinagot na ba ng Diyos ang panalangin na ito? Hindi pa po. Hanggang sa ngayon po, ganito pa rin ang kalalagayan ng bansang Israel. Throughout the history, na kahit natapos sila sa kamay ng mga Babylonia, na-oppress naman uli sila noong 70 AD ng mga Roman Empire, na iba-ibang kaharian na nanggaling na nabuo sa mundong ito. At hanggang sa panahong ito, hindi pa po restored ang Israel. Kailan mangyayari yung panalangin ni Jeremiah dito? Renew our days. Ito po yung mangyayari sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Pag na-realize ng mga Hudyo na yung kanilang pinagkasunduan na hindi ang Messiah nila, kundi ang Antichrist, sila po ay babalik sa Panginoon during the tribulation period. At pagpasok po ng Millennium Kingdom, ang Panginoong Kristo po ay naghahari na. Yung mga honor, yung mga kagalakan ng mga elders na meron sila dati, yung kanilang days na pinanalangin ni Jeremiah, renew our days, ay makikita po nila. At ayan po ang hope. So napakaganda na meron pong pag-asa na kahit tayo pinaparusahan ng Diyos, ang kanyang mga tao ay meron pong pag-asa. Sabi nga ni John D. Beloved as an application sa mga mananampalataya, if we can, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just.
He is faithful and just. At yun ang pinaka-tema, yun ang tema ng Book of Lamentations. Nagpaparusa ang Panginoon, pero He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. At ang nakakamangha sa Panginoon, yun ang hinighlight ni Jeremiah na katangian ng Diyos sa librong ito. Na makikita natin sa ating panahon na ang Panginoon ay hindi lamang God of the second chance, third chance, fourth chance. Kung tayo lamang ay tunay na lalapit sa Kanya, tunay na magsisisi sa ating kasalanan, ang sabi ng Bible, He is faithful and just, forgive us our sins. So kung ikaw, halimbawa, kaibigan, hindi ka pa pinatawad ng Panginoon, yes, hindi ka pa ligtas. Ano yung ibig sabihin nito, Brother RJ? Ang kaligtasan po ay hindi po sa reliyon. Si Judas po, siya po ay Baptist. Pero si Judas po ngayon, 2,000 years na pong sinusunog ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Hindi po pagiging Baptist ang kaligtasan. Ang kaligtasan po, ito po yung pagbalik mo sa Diyos. Katulad ng ginawa ni Jeremiah dito, in-acknowledge nila na kami, Panginoon, ang nagkasala sa iyo. Na tandaan po natin, wala pong matuwid ni isa. Kahit hindi ka kriminal, kahit hindi ka nahuhuli ng pulis sa iyong mga krimen, yung isipan mo, yung iyong puso, ito ay patuloy na nagkakasala. Ang sabi ng Panginoong Kristo, kahit sa isang lalaki na tingnan niya ng merong kalaswaan ng isang babae, siya ay nangangalunya. So hindi po ibig sabihin na ikaw ay hindi kriminal, ay hindi ka makasalanan. Ang katotohanan po, ang bawat isa po sa atin ay meron pong kasalanan na kailangan nating pagsisihan. At kung titingnan natin ito pong Book of Lamentation, ito po ay nagpakita, paano ba ako babalik sa Diyos? Ito ba ay iyak-iyak ko lamang? Hindi po ito. Yung tunay po na pagsisisi, para kang mamamatay tao. Halimbawa, mamamatay tao ka na nakapatay ka. Ang repentance po, ito po yung pagsuko mo sa pulis na pagbitaw mo ng sandatang ginamit mo. Yan po ang repentance. Na pinakita dito ni Jeremiah na kailangan nating bumalik sa Panginoon. Kasi tandaan niyo po, sabi ng Panginoon sa Kristo, Luke 13:3, except you repent, ye shall likewise perish. Kapwa tayong mapapahamak. At mas karumal-dumal po ang judgment. Ito pong pinag-aaralan natin sa Book of Lamentation. Ito po ay judgment ng Panginoon sa galit niya, sa kasalanan ng mga Hudyo. Pero I tell you, ang Diyos po ay meron pong lugar na ginawa upang ang mga tao ay maranasan ang galit ng Diyos. Yun po ang impyerno. Kaya kaibigan, kung hindi ka pa bumabalik sa Panginoon, hindi ka pa nagsisisi sa iyong kasalanan, pwede mong gawin ito. Pwede mong makita na, Panginoon, nagsisisi ako sa aking kasalanan, hindi ako matuwid. Now, just imagine like this. Kung itong chapter 5, tinapos ni Jeremiah na, Panginoon, turn thou us unto thee. Pero si Jeremiah ay nag-alibay ng Panginoon, kaya lang naman kami nagkaroon ng Diyos-Diyosan dahil sa aming mga tatay. Sa tingin nyo, tunay yung pagsisisi nila dito? Kung halimbawa itong sila Jeremiah at yung mga natirang tao dito, ay nakikita pa rin nila na sila ay righteous. Sila ay self-righteous. At yan ang problema ng maraming taong ngayon. Self-righteousness. Akala nila sila ay mabuti. Pero kung titingnan lang natin ang ating kalalagayan sa harapan ng banal at matuwid na Diyos, doon mo makikita na kahit yung iyong pag-iisip na maliit na kasalanan, sa tingin mo yung maliit na kasalanan, ay karumal-dumal sa Panginoon. Na ito ang magtutulak sa iyo na mapunta sa impyerno. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Na kung ang tao ay magsisisi patungo sa Diyos at sasampalatayaan niya ang ginawa ng Panginoong Kristo na siya'y namatay, inilibing at nabuhay na muli para sa iyong kasalanan. Kung yun ay pagtitiwalaan mo, hindi lamang head knowledge, hindi lamang aaralin para lang may exam, para makapasa ka sa exam, no. Ito yung doon mo ilalagak ang iyong buhay, ang iyong pananampalataya, ang iyong pang-araw-araw sa ginawa ng Panginoong Kristo, ikaw ay maliligtas. Ang tanong nga ng Philippian jailer kina Pablo, anong kailangan kong gawin upang maligtas? Sampalatayaan ang ating Panginoong Kristo. At yun ang makikita natin dito sa Book of Lamentation. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa inyong pong salita.
na amin pong pinag-aralan. Salamat po sa Book of Lamentations na pinakita niyo po sa amin na kayo po ay matuwid, matapat sa pagparusa po sa kasalanan. Pero kayo, Panginoon, ay nananatiling mahabagin, maawain sa inyo pong mga tao. We pray, Ama, na ang katotohanan na natutunan namin sa Book of Lamentation ay mai-apply namin kung paano kami, Panginoon, ay magre-response, kung kami, Panginoon, ay itinatama ninyo sa aming mga kasalanan. Alam po namin, Ama, na wala po isa sa amin ang matuwid. Wala po sa amin, Panginoon, ang perpekto. Lahat po kami, Panginoon, ay makasalanan, na kahit kami ligtas na, kami, Panginoon, ay gumagawa pa rin ng hindi mga bagay na hindi po ayon sa kalooban po ninyo. We pray na mga prinsipyo, mga katotohanan na aming nakita sa Book of Lamentation ay makita, ma-apply namin sa aming mga buhay. At sa aming pong mga kaibigan na hindi pa ligtas, hindi pa sila dumating sa punto na sila nagsisi, I pray, Panginoon, na sa maikling imbitasyon ito, kayo po ang mangusap po sa kanila. We pray na pangunahin niyo kami sa aming imbitasyon, sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Habang ang lahat po ay nakayuko, manatili po kayo nakayuko, nakapikit. Meron lamang po kong imbitasyon, ang proper communication po, ang Diyos ang nagsalita ngayon. Kanina, tayo po ngayon ang magre-respond sa Panginoon. I don't know kung paano nangusap sa iyo ang Panginoon sa librong ito, sa mensaheng ito. Pero ang katotohanan, kung ikaw ay hindi paligtas, pwede kang magsisi ngayon. Pwede kang manalangin sa Panginoon at manampalataya sa Panginoon sa Kristo. Magkaroon lang tayo ng 2 minutes para po sa pananalangin. Huwag po kayong 2 minutes. Anything na gusto nyo ipanalangin sa Panginoon as a response, pwede nyo po itong gawin. 2 minutes.